Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. And so, ang ibabahagi ko po sa inyo na ebanghelyo ay hanguin po natin sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 33, verse 10 hanggang 20. Ayan. Yung sabi po dito, pakinggan po ninyo at unawain kapag ito po ay inyong napanood. Upang nang sa ganon, maunawaan natin kung ano nga ba ang inihatid ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan, na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan siya. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay. Ngunit kapag nanghawak siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawalan ng kabuluhan ang kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Tungkol sa masama, sinabi kong mamatay. Gayunmay, kapag tinalikdan niya ang kasamaan at nagbagong buhay siya, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Tao, sinasabi ng iyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko, gayon ang pamumuhay nila ang hindi tama. Mamamatay ang matuwid na magpakasama. Mamamatay po ang matuwid na magpakasama. Ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Gayunmay, sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa. Mga Israelita, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So yan po, pasensya na po kayo, brothers and sisters, at hindi po ako nakapag-upload ng bagong video sapagkat may nasikaso po ako sa Samar. Umuwi po ako ng Samar sa Katbalogan. Yan, nasikaso ko po yung birth certificate ng kapatid ko. Sa kasamang palad, hindi naman pala pwede na ngayon ang representative. So, kailangan personal na magpupunta doon sa PSE. So, yun po, kaya hindi po ako nakapag-upload ng video. Ngunit ngayon, sa pagbabalik ng inyong lingkod, ng alipin ng Panginoon, ay muli kong ihahatid sa inyo ang mabuting balita na ayon sa Biblia, na ayon sa utos ng Panginoon. Ayan, so napakaganda po, brothers and sisters, ng ebanghelyo natin ngayon sapagkat ito po ay naglalarawan po ng mga taong nawawala ng pag-asa, nawawala na ng pananalig sa Diyos at nawawala na ng tiwala sa Diyos. Ngunit sa ebanghelyong ito, brothers and sisters, ay muling bubuhayin ng ebanghelyong ito yung pananalig natin at pananampalataya sa Panginoon at pagtitiwala natin, sapagkat ituturo ko po sa inyo at ihatid sa atin ng Panginoon sa pamagitan ko. Ihatid ko po sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Yan. So, kung maaari, tapusin po ninyo ang video ito kapag ito'y dumaan sa inyong mga wall.
Ayan po. So, ayun nga, dahil sa kawalaan ng pag-asa at pananalig sa Diyos, ang mga Israelita ay gumawa sila ng hakbang na kinasusuklaman ng Diyos. Nagpagawa sila ng isang guyang ginto kay Aaron at sinabi nilang yun ang Diyos nila at kanilang sinasamba. Sa aklat ng Exodo, titingnan po natin na ang sabi po dito, yung mga ginawa po ng mga Israelita sa kabila po ng kabutihan ng Diyos, na andun po sa puso nila, sa isip nila, ang kawalaan ng pag-asa, ang kawalaang pananalig sa Diyos. Kaya nangyari sa kanila, nagumon sila sa kasamaan nung sila ay naglalakbay mula sa Ehipto hanggang doon sa lupang pangako ng Diyos sa kanila. Although marami po ang hindi nakapasok doon sa pangakong iyon na lupang iyon, dahil nga sa kanilang mga pagsuway, sa kanilang mga kasalanan. So sa panahon natin, ganyan din pong mangyayari sa atin. Habang tayo'y naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, patuloy tayong naglalakbay patungo sa buhay na ipinangako sa atin ng Diyos na makapasok sa kaharian ng langit. Ganyan din po ang nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. Pakinggan natin kung ano ang nangyari doon sa mga Israelita sa aklat ng Exodo chapter 32 verse 1. Ang pakinggan po natin, sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon doon ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto na iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyon at alam kong matigas ang kanilang mga ulo. Ayan po. So ayan po ang sabi ng Diyos. Talagang ang tao po ay matigas ang ulo. Lahat po mula pa yon sa panahon ng mga ninuno natin, ng mga Israelita, talagang hindi na nila pinapakinggan ang Diyos. Na kahit na sila ay inilabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto at nakalaya po sila roon, gumawa pa rin po sila ng pagsuway sa Diyos. So mangyayari din po sa atin yan ngayon sa kapanahunan natin kung patuloy natin i-ignorin ang mabuting balita ng Panginoon. Kung patuloy nating hindi uunawain at patuloy nating hindi maunawaan ang salita ng Diyos, mangyayari din po sa atin ito ngayon na nangyari sa kanila noon. Sapagkat yan po ang layunin ng Diyos na tayo'y maligtas. Ang lahat ng tao, ang lahat ng manalig at manampalataya sa Panginoon ay maligtas. Ngunit paano nga ba tayo maliligtas? Hindi naman natin alam. Katulad yan, patuloy tayong sumusuway sapagkat nawalaan nga po tayo ng pag-asa. Nawalaan po tayo ng pananalig sa Diyos. Sapagkat ang natutunan po natin yung mga sabi-sabi ng ating mga matatanda, ng ating mga ninuno, yan po yung kinalakhan natin. Kaya hanggang ngayon, yan po yung nananalaytay sa puso, sa isip natin. Nakala natin wala ng Diyos, nakala natin wala nang magliligtas sa atin. Nagkakamali po tayo, brothers and sisters, dahil sa ebanghelyong ito patutunayan natin na ang Diyos ay nariyan lamang kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Ayan. So, kaya nga, ang sabi nga dito, kaya sinabi ng Diyos kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelita dahil nagpapakasama. Kaya binalikan ni Moises. Ayan, pakinggan natin dito sa aklat ng Exodo. Anong nagpagawa siya ng guyang ginto? Kaya nga, nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Ayan po, sa kabila ng lahat, nawala lang ang si Moises, nagpunta sa bundok sapagkat nakipag-usap sa Diyos. Inisip na ng mga taong ito, ng mga Israelitang ito, ng mga ninuno natin noon, na wala ng Diyos. Ganyan din po tayo ngayon nangyayari sa atin. Kaya patuloy tayong gumagawa ng masama,
Kaya patuloy tayo na sumusuway sa Diyos sapagkat inaakala natin na wala ng Diyos. Kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, papatunayan po natin na nariyan lamang ang Diyos. Tayo lang po ang lumayo sa Kanya. Instead na lumapit tayo, lumayo po tayo. Dahil sa mga sabi-sabi ng mga ninuno natin, yan po ang nangyari. Kaya naligaw po tayo. Ayan. So, yan nga yung ginawa. Kaya nga sabi dito, kaya binalikan ni Moises. So, puntahan pa rin natin sa Exodo chapter 32 verse 15 hanggang 20. Yung sabi dito, pagkaraan noon si Moises ay bumaba ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigaw ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay, unang pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. So yan po nangyari. Kaya magdalaman po natin na mula noon hanggang ngayon, ayan po yung nangyayari sa atin. Mga pagsuway sa Diyos, hindi po natin natutunan ng daan ng matuwid, ang daan ng Diyos. Lumihis po tayo, napunta tayo dun sa kaliwa instead na pakanan. So napunta tayo sa kaliwa sapagkat yun yung natutunan natin sa mga ninuno natin. Kaya panahon po, kaya isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, upang tayo'y magkaroon ng bagong buhay. Nasa Diyos ang buhay. Wala sa tao po. Nasa Diyos, nasa Panginoong Hesus. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Kaya ang Ebanghelyo natin ngayon, ito po ay upang ipabatid sa mga taong nawawala ng pag-asa na meron tayong pag-asa. Lumapit lamang tayo sa Diyos, manalig tayo at manampalataya sa Panginoon, at tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi nga dito, nasa Diyos ang buhay at pag-asa. Wala po tayo dapat asahan kung hindi ang Diyos. Sa pamumuhay natin, Kristiyano, ang Diyos dapat ang ating pinagkakatiwalaan. Siya dapat, doon tayo nananalig at nananampalataya. Lahat ng ating kailangan dapat na sa Diyos natin hihingiin, hindi po sa tao. Yan po lagi nating tatandaan. So puntahan natin ang aklat ng Colossus chapter 3 verse 1 hanggang 4. Ang sabi dito, ayan, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit. Ayan po, nasa bagay na sa langit. Ang pagsumakitan natin, hindi yung mga bagay sa lupa. Sapagkat wala pong kabuluhan ng mga bagay na yan sa lupa. Hindi ko sinasabi na huwag natin gagawin yan. But, before natin nagawin yan, dapat ang kalooban ng Diyos. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Tayo ay magbagong buhay, magbalik loob sa Kanya. Dahil nasa Kanya ang buhay. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Ayan po, nasa aklat po yan ng Juan, chapter 15. Wala tayong magagawa. Kaya ang unang gawin natin, lumapit tayo sa Diyos, magbalik loob tayo, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at talikdan po, wag na po nating harapin yung mga lumang buhay natin. Panibagong buhay dapat ang inaharap natin. Ayan, sabi nga dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panglupa.
sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Buhay ninyo at ang pagkasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makikihati sa kanyang kagalakan. Ayan po. So, ang dapat natin gawin, iwanan na po natin yung mga bagay na panglupa. Isipin natin yung mga bagay na sa langit, na kung saan naroon sa kinaroroon ni Kristo, na siya'y nakaluklok sa kanan ng Ama. Yun po yung mga bagay na yun ang dapat natin pagsumakitan. Hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito, hindi po yung mga salapi na kailangan natin. Hindi ko po sinasabi na huwag na nating hangarin na magkaroon ng pera. Kailangan po yun eh. But, unahin natin ang Diyos, doon natin hingiin kung ano ang ibigay niya sa atin, tanggapin po natin sa ating puso. Magpasalamat tayo sa Diyos at binibigyan niya tayo ng mga biyaya. Hindi po yung sarili natin na, gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng ganito. Puro sa'yo puro sa'yo. Ang Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay, nakakalimutan na po natin. Nawalaan po tayo ng pag-asa, nawalan na po tayo ng pananalig sa Diyos. Katulad po ng mga ating mga ninuno, ng mga Israelita. Kaya nalihis sila, gumawa sila ng sarili nilang daan. Gumawa sila ng Diyos nila, which is yung guyang ginto. Diba? Ayaw nga ng Diyos na tayo'y mamatay sa ating kasamaan. Kaya nga, sabi nga dito ng Panginoon dito sa aklat ng Ebanghelyo na ating tinunghayan, sa aklat ng Ezekiel, sa Ebanghelyo natin, ayaw ng Diyos na ang masama ay mamatay sa kanyang kasamaan. Ang nais ng Diyos na tayo'y mabuhay. Kaya nga sabi nga dito sa verse 11, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Kapatid, magbagong buhay po tayo. Bakit tayo magbabagong buhay? Sapagkat tayo po ay naligaw Nawala na po sa hulog yung ating mga iniisip. Pansarili na lamang po natin ang ating mga iniisip. Tingnan nyo nga, may batas na nga. Gusto pa suwayin sinusuway pa. Diba? So nawala po tayo sa daan ng Diyos. Ayan, nasa Diyos ang buhay Kaya siya dapat yung mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ng Kristo, yun dapat ang pagsumakitan natin, hindi yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Ayan. Sapagkat ang Diyos ang buhay nasa Kanya ang buhay. So pakinggan natin dito sa aklat ng Juan chapter 11 verse 20 hanggang 26. Nang sabi dito, nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta. Nandun pa rin yung pag-aalinlangan niya ni Marta. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang buhay, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ayan po ang dapat natin paniwalaan, ang sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi ni Kristo. Sapagkat siya ang may dala ng buhay natin.
Siya ang namamahala ng buhay natin. Kaya dapat manalig tayo na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Hindi po tayo iiwan ng Diyos. Yan lang ang lagi nating tatandaan. Kaya hanggat maaari, magbalik loob na po tayo sa Kanya. Hanapin natin kung paano tayo makapagbalik loob sa Diyos. Yan po ang dapat nating gawin. Iwanan natin yung mga bagay na makasanlibutan at pagsumikapan natin yung mga bagay na nasa langit. Sapagkat nandun ang buhay natin na kay Kristo nakatago. Sabi nga dito sa Isaiah. Kaya nga kung ating matatandaan, ito po yung sinabi ng Panginoon na sabi ng Diyos. Gayon yung sa aklat ng Juan, chapters 3:16 hanggang 17, ang sabi dito, pakinggan po natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas. Ito, iligtas po. Ayaw ng Diyos na tayo'y napapahamak. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo natin, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan siya. So wala pong kabuluhan yung kabutihan. Akala po kasi natin yung mga ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa-tao, yun kalugod-lugod sa Diyos. Mabuti po yan, mabuti, hindi po masama sa Diyos yan. Pero higit dapat nating gawin yung kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Manalig kayo, sabi nga sa aklat ng Juan, chapter 6, manalig kayo sa sinugo ko, sa sinugo ng Diyos. Manalig po tayo. Yan lang po ang kailangan natin. Magbalik loob tayo sa Diyos. Actually, ganyan po ang ginawa ko nung ako'y nasa sanlibutan. Nung dumaranas po ako ng mga pagsubok, or lagi ko naman po ito sinishare sa inyo, dumaranas po ako ng mga pagsubok, yun po ang nangyari sa akin. Na halos mawalaan na po ako ng bait dahil sa mga karamdaman, mga pagsubok, kung ano, lahat na nasa katawan ko. Pero nung nagbalik loob ako sa Diyos, habang kinakausap ko ang Diyos at that time, nung gabing iyon, nung madaling araw, hindi ko namamalayan tumutulo ang luha ko. But mga kapatid, bawat patak ng luha ko at may kasamang pagsisisi at pangako na tatalikdan ko ang kasamaan ko noon, gumagaan yung pakiramdam ko hanggang ngayon. Kaya wala pong imposible sa Diyos. Manalig lamang po tayo sa Kanya, magbalik loob, talikdan ang ating mga kasalanan, tayo po ay Kanyang lilinisin. Kaya nga sabi nga dito sa aklat ng Juan, nasa Kanya kasi ang buhay. Kaya sinugo ng Diyos dahil mahal tayo . Ayaw na tayo'y mapahamak katulad ng sinasabi dito sa Ebanghelyo. Sabihin mo sa mga Israelita ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Isip lang po natin yan . Tingnan niyo yung mga Israelita. Talagang hindi sila nabuhay kasi yun na yung nasa isip nila. Na instead na magbagong buhay, talikdan yung kanilang mga kasalanan, nagpatuloy sila sa pagsuway sa Diyos. Hanggang sa isang araw, nagkandamatay na lang sila. Almost 3,000 sa loob ng isang araw nung sila'y nasa ilang. Mangyayari po sa atin yan. Habang tayo nasa ilang ngayon, dahil sa disyerto tayo ngayon, actually, tingnan nyo, napakainit ng panahon. Yan po ang paalala sa atin, yun po yung dinadanas natin, yan po yung mga dinanas ng mga Israelita noon. Yung dinaranas natin ngayon, yan din po yan . Tingnan mo, napakainit. Yan, nasa disyerto sila noon. Na halos wala silang masilungan noon. Pero nagkaroon sila ng kampo doon, habang nandoon sila, naglalakbay sila, sumuway ng sumuway yung ating mga kanunuan. Hanggang ngayon nakikita ko, yun yung ginagawa natin, pagsuway sa Diyos.
Puro pang sarili ang iniisip natin. Kaya paalala po ito sa atin yung ebanghelyong ito. Na huwag na nating tularan yung mga ninuno natin. Ayan. Nais ng Diyos na ang tao ay magbagong buhay. Ayan ang sinabi dito sa ebanghelyo natin eh. Sa verse 11, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ayaw ng Diyos na tayo'y mamatay sa ating kasamaan. Ang nais niya mabuhay tayo, maligtas tayo. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak, pero matigas ang ulo natin. Patuloy nating sinusuway ang kanyang mga utos, patuloy tayong nagpapakaligaw. Hindi na natin natutunan daang matuwid. Lagi tayong nagpapakaligaw dahil sa pangsarili nating intensyon, pangsarili nating kapakanan. Hindi natin alintana ang utos ng Diyos, hindi natin alintana ang kalooban ng Diyos. Ang nais niya sa atin, tayo'y maligtas. Ang nais ng Diyos na tayo'y mabuhay. Na ayaw niya na tayo'y mapapahamak o mamamatay dahil sa ating kasamaan. Ayan ang kalooban ng Diyos. Kaya wag na po natin sundin yung mga pag-iisip natin. Bagkus, humingi tayo ng karunungan sa Diyos at ibibigay niya sa atin kung paano tayo makakasunod sa kanyang kalooban. Yan po ang importante. Humingi tayo ng karunungan. Wag sa akin humingi sa Diyos. At ipagkakaloob kayo niyan, ituturo kayo kung sino ang magbibigay sa inyo, kung sino ang magtuturo sa inyo, kung paano kayo magkakaroon ng karunungan. At paano ninyo matututunan ang salita ng Diyos. Huwag po kayo sa akin hihingi, doon mismo sa Diyos. Tumingala kayo sa langit, Lord, bigyan niyo ako ng karunungan upang maunawaan ko ang iyong salita. At nang sa ganun makasunod ako sa kalooban mo. Yan po ang sabihin natin sa Diyos, sapagkat siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Ayan, ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Kaya ang sabi niya dito sa aklat ng Isaiah, chapter 1, 16 hanggang 19, ang sabi niya dito. Pakinggan natin kung anong sabi ng Diyos dito sa aklat ng Isaiah. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Ayan po ang nais ng Diyos, na tayo'y magpakabuti, magbalik loob sa Diyos. Hindi po magbalik na parang, okay, magbabalik ako sa Diyos. After a while, wala, balik ka na naman doon sa lumang buhay. Kailangan pagkanais natin magbagong buhay, gusto nating makasunod sa kalooban ng Diyos, ituon natin sa Diyos ang puso at isip natin. Huwag na natin babalikan yung lumang buhay. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 16, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hindi po yung mga taong malalakas, yun yung pinagtatanggol natin, yung kinakampihan natin. Mali po yan, sapagkat ang iniisip po natin ay nasa tao, sa kapwa natin. Ngunit kapag ang tinulungan natin ay yung mga balo, yung mahihinang tao, yung walang kakayanang lumaban, kapatid, kalulugdan tayo ng Diyos at ituturo sa atin ang daan na matuwid. Tuloy, halik kayo at magliwanagan tayo gaano man karami ang inyong kasalanan. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ano? Kahit pagaano karami ang ating kasalanan, tayo'y magiging busilak sa kaputian kung tayo'y magbabalik loob sa Diyos. Kung tatalikdan po natin ang ating mga kasamaan, ang ating mga kasalanan, at yung ating mga pagkakamali, mga pagsuway, kapatid, magiging busilak tayo. Pero, kung tayo'y magpapatuloy sa ating kasamaan, tayo'y magpapatuloy sa pagsuway, ay meron po tayong punishment.
lahat ng bagay ay meron punishment. Kahit naman dito sa daigdig natin, how much more ang Diyos? Mahal po tayo ng Diyos, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ayan ang lagi nating tatandaan, huwag nating tularan yung mga ninuno natin. Nawalaan sila ng pag-asa, nawalaan sila ng pananalig. Kaya nga sabi nga dito sa Ebanghelyo na tinunghayan natin sa verse 7, tao sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Yan yung thinking kasi ng tao. Kahit ngayon, ganyan din po ang ginagawa natin. Kaya tayo'y nagpapatuloy sa ating pagsuway sa Diyos. Kaya tayo'y nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan kasi hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo'y mamatay. Ang nais niya tayo'y magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. Kaya ang sabi niya dito sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 16, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Talikdan po natin, hindi yakapin. Tayo po, iniyayakap natin yung mga sasamang gawa natin. Pang-aalimura, galit, puot, hinanakit. Niyayakap po natin yan eh. Kaya tingnan nyo, kapag kaharap natin, yung kagalit natin, ay say, hindi tayo mapakali eh. Yan po yung may galit sa puso. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Hesus, kung ano ang puno, yun ang bunga. Masama ang bunga kung masama ang puno. Pero kung mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Ganyan po yan. Ibig sabihin, kung tayo ay mabuti ang nasa puso natin, mabuti ang nasa isip natin, ang lalabas po sa bibig natin ay mabuti. Hindi po nakakasakit ng damdamin ng kapwa-tao, hindi po nakapagpaparumi sa atin. Mabuti, malinis ang lumalabas dapat sa puso natin kung tayo po ay mabuting puno. Yan po yan. Kaya nga sabi niya, ang hamon ang ano siya sa atin eh. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kahit tayo'y marumi sa kasalanan, magbalik loob tayo sa Diyos. Pagsisihan natin at talikdan ng ating mga kasalanan. Kaya nakalimutan na natin yung sinabi yun ni Juan Bautista eh. Doon sa aklat ng Mateo chapter 3, 17, I'm not mistaken. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Kaya po tayo binautismuhan. Kaya po tayo binabautismuhan sa tubig upang talikdan. Sign po ng ating pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pero anong ginawa natin? Niyakap natin yung mga kasalanan natin. Kaya hindi tayo makawala. Ito naman si kasalanan, parang ano yan eh, parang linta. Kapag ay nakakapit eh, kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mong pagpag, hindi yan basta-basta nadalaglag. Ganyan po ang linta. Which is yan po ang ginaya natin. Instead na magbagong buhay tayo, lalo tayo nagpapakasama sa pamagitan ng mga pagsarili nating pag-iisip. Di ba? Kaya nga sabi nga, kung tayo ay magpapatuloy sa ating pagsuway, ay tiyak sabi nga dito sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 20, na ang sabi dito, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Mamamatay po tayo eh. Nakaprogram na po yan. Nandoon na po yan sa Diyos. Kung tayo'y magpapatuloy sa ating kasamaan, kung tayo'y magpapatuloy sa ating pang-aapi sa kapwa natin, mamamatay po tayo. Walang exempted doon. Lahat po tayo. Kung tayo'y magpapatuloy sa pagsuway sa utos ng Diyos, mamamatay po tayo. Kaya nga sabi nga dito sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 3 verse 17 hanggang 21, ang sabi dito, ito po ay nababatay dito sa ating ebanghelyo. Nang sabi dito sa 12, tao sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila.
kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan siya. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay. Ngunit kapag nanghawak siya sa kanyang kabutihan at magpakasama, mawawalan ng kabuluhan ng kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Kaya mamamatay po tayong lahat sa ating kasamaan, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid na mahihina. Mamamatay po tayo kapag hindi po tayo tumigil sa ating kabuktutan. Mamamatay po tayong lahat. Wala pong exempted. Lahat tayo. Ayan ang pakinggan natin, brothers and sisters, ang tinig ng Diyos, hindi ang tinig ng kapwa natin. Mamamatay tayong lahat kung tayo ay magpapakasama. O dito sa 14, tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayon may kapag tinalikdan niya ang kasamaan, magbagong buhay siya. Tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Ayan po, sumunod tayo sa tuntunin ng buhay. Ano ba ang tuntunin ng buhay? Yun po yung hanapin natin. Hindi hinahanap natin yung mga sabi-sabi ng mga tao, sabi-sabi ng matatanda. Hanapin natin kung ano ang ibig sabihin ng tuntunin ng buhay. Sinasabi ko po sa inyo, ang tuntunin natin sa Diyos, manalig at manampalataya. Naandun po yan sa aklat ng Juan chapter 3:30-29. Puntahan po ninyo yan. Kung ano ang ipinagagawa sa atin na tuntunin natin, gawain natin. Manalig tayo sa sinugo ng Diyos. Sino ba ang sinugo? Of course, ang Panginoong Hesus. Siya lamang ang dapat natin pagtiwalaan. Sa Kanya lang dapat nakasalig ang pamumuhay natin, hindi po sa kapwa natin, hindi sa tao. Kala natin exempted tayo sa Diyos. Walang exempted po. Lahat tayo mamamatay kung magpapatuloy tayo sa ating kasamaan. Ayan po. Kaya nga sabi niya dito sa 15, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumawa ng anumang masama, siya ay mabubuhay. Mabubuhay po tayo. Yun ang nais ng Diyos na hindi po natin nauunawaan, na lagi nating ini-ignore. Sa 16, hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Mabubuhay tayo kung tayo ay magpapakabuti. Ayan ang nais ng Diyos. Sa 17, tao, sinasabi ng inyong kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko. Gayon ang pamumuhay nila ang hindi tama. Mamamatay ang matuwid na magpakasama. Yan po lagi natin tatandaan. Mamamatay ang matuwid na magpakasama. Ngunit, ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Kahit ka palang masama, kapag ikay nagpakabuti, gumawa ng mabuti, at talikdan yung kasamaan mo, mabubuhay po tayo. Kaya nga sabi doon sa aklat ng ni Propeta Isaias, kahit gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan kahit na kayo'y maruming-marumi. Sa inyong kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian kung kayo'y magbabalik loob sa Diyos. Yan po yan. Kaya pasensya na sa mga nag-aakala na sila'y mabuti, pero yung mga gawa naman, sorry, hindi po bata ang Diyos. Hindi po ang pananampalataya po hindi laro. Katulad ng iniisip natin na magsisimba tayo, pagka may bagong damit, may bagong sapatos, may bagong relo, may bagong kwintas, kung ano-anong bago. Kailangan isimba daw muna natin bago gamitin. Yan yung panuntunan noon natin Diba? Ginagawa nating laro ang salita ng Diyos. Ginagawa nating walang kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa ating kamangmangan. Nakita nyo?
Ang masama na gumawa ng kabutihan siya'y mabubuhay, ngunit ang dating mabuti na magpakasama siya'y mamamatay. Tapos sasabihin natin hindi fair ang Diyos. Pantay ang Diyos, wala siyang itinatangi. Lahat tayo. Kaya nga sinasabi, kaya nga may kautusan upang ang masama ay magpakabuti. Di ba? Ayan ang gusto ng Diyos. Na maligtas tayo. Na kahit anong kasama natin, magbalik loob tayo sa Diyos. At tayo'y mabubuhay. Kaya nga dito sa 18, ang sabi dito sa Ebanghelyo natin, mamamatay ang matuwid na magpakasama. Mamamatay ang matuwid. Halimbawa, kung matuwid ngayon, bukas pala masama na ako, mamatay ako. Di ba? Ganyan po. Hindi nakala natin na masama na nga tayo, naghahangad pa tayo na tayo'y mabuti. Mainam po yan maghangad tayo ng maging mabuti tayo. Pero kung yung gag-assume tayo na mabuti tayo, hindi naman tayo nagbabagong buhay, hindi naman tayo nagbabalik loob sa Diyos, walang kabuluhan po yan, brothers and sisters. Sorry po sa atin. Ayan, lahat tayo mamamatay kung tayo'y patuloy na magpapakasama. Walang exempted po sa Diyos. Lahat, wala ang Diyos, walang itinatangi. Pag sinabing mamamatay ka, mamamatay ka. Yun ang hindi alam natin. Kasi takot na takot tayong mamatay eh. Pero ayaw naman natin gumawa ng mabuti. Na wala tayong magagawa doon. Hindi tayo mahililigtas ng salita lamang natin. Dapat may kasamang gawa. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan, faith without action is dead. Action without faith also dead. Dapat nandun yung gawa, nandun yung pananalig, nandun yung pananampalataya, at kasama yung gawa. Ano ba yung dapat gawin? Sabi nga sa aklat ng Juan 3:29, manalig kayo sa sinugo ko. Di ba? Sa 19, ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Tingnan nyo, ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Tingnan nyo nga ang Diyos, di ba? Napakabuti. Na kahit masama ka, basta't nagbalik loob ka sa Kanya, talikdan ng mga kasalanan, talikdan ng mga pagsuway, mabubuhay ka. Taliwas doon sa paniniwala natin. Hindi na nga tayo gumagawa ng mabuti, nag-a-assume pa tayo na tayo'y matuwid. Masyado tayo naging tiwala sa sarili natin. Kaya ang Diyos nakalimutan na natin. Kumbaga nanangan tayo sa sarili nating pag-iisip kung ano yung natutunan natin. Di ba? Ay, tingnan mo dito sabi sa 19, gayon may, sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa, mga Israelita. Hatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Ayan po. Kala natin matuwid yung mga pinaggagawa. Yun po ang hindi natin alam. Kasi nga yan po yung namana natin sa ating kanununuan mga Israelita noon. Kaya hanggang ngayon, yan po yung kinagisngan natin. Dala-dala po natin yan. Maliban po na itakwil natin yan mga nakaugalian natin, yan mga sabi-sabi, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po ang sinasabi ko po sa inyo according to the Bible. Hindi po yung sariling pag-iisip ko ang nagsasabi niyan. Ang nagsasabi po niyan ang banal na kasulatan, which is ang salita ng Diyos. Diba? Kaya nga sabi nga dito sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 3 verse 17 nga sabi dito, pakinggan po natin, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala. Ayan po, kaya wag tayong magagalit sa mga taong nagsasabi ng totoo, ng katotohanan, sapagkat yan po ang utos ng Diyos. Na kahit na ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kasi yan po dito sa Ebanghelyo natin. Na ang mabuti, kapag nagpakasama siya, ay mamamatay. Ang masama, kapag gumawa siya ng mabuti, ay mabubuhay. Ayun, kaya sabi dito sa Ebanghelyo ng sa aklat ng ni Propeta Ezekiel sa chapter 3, verse 17, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Babala po sa atin yan.
Kaya hindi tayo dapat nagagalit kapag tayo nakakarinig ng mga kamatayan. Sapagkat yan po talagang mangyayari sa atin. Babala po sa atin yan. Hindi po yan pasariling pag-iisip, hindi yan pagbabanta, hindi po yan pananakot. Kung hindi, babala po sa atin sapagkat ang Diyos kapag sinabi niya, mangyayari na ang masama ay patuloy sa kanyang pagkakasama ay mamamatay. Mangyayari po yan. Kaya binibigyan po tayo ng babala. Yan po ang gawain ng mga taong hinirang ng Diyos upang bigyan ng kanilang mga kapatid ng babala bago pa mangyari. Ayan yung sinasabi sa aklat ng Isaiah. Mga bagong buhay, ang sabi ng Panginoong Diyos doon, ang mga hula ko'y naganap na. Mga bagong bagay ngayon ang isasaysay ko bago pa mangyari. Kaya binibigyan tayo ng mga bagong bagay na ito, babala sa atin, sapagkat hindi po natin ito natutunan. Kaya nga sabi nga dito, maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo, maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kasi kapag sinabi natin, ang magpapakasama ay mamamatay. Binibigyan po tayo ng babalan yan, hindi po tayo tinatakot. Ang sa atin, ini-speak natin, nananakot ika ito. Ganyan po yung walang kinikilalang Diyos. Yan po ang mga salita, pananakot. Kaya wala na kung walang magbibigay sa atin ng babala, halimbawa, parang isang gera. Halimbawa, isang gera. Kapag yung bansang iyan nasasakupin ng mga tao ng ibang bansa, kapag walang nagbabala dyan sa bansang iyan na maghanda kayo dahil sasakupin kayo or maraming mag-aano sa inyo, wala po, masasakop ka agad. At least meron nagbabala sa atin. Kami po, bilang kinatawan or bilang pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos, yan po yung sinasabi namin sa inyo. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kaya nga sabi nga nito, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, anuman ang sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Paalala yan po sa mga taong masyadong nagiging takot sa kamatayan. Hindi po tayo dapat matakot. Sapagkat pagka sinabi ng Diyos na mamamatay po tayo. Ang dapat lang hanapin natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano natin makakamtan ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hindi yung matatakot po tayo. Magpasalamat tayo at merong nagbabawala sa atin. Kaya nga tutuloy natin. Ang sabi dito, maaaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihan lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Tingnan mo, kasalanan pa namin. Kasalanan ko pa kung hindi ko sasabihin sa inyo na mangyayari sa buhay ninyo, mangyayari sa buhay natin kung tayo'y magpapatuloy sa ating kasamaan. Tutuloy natin sa 19. Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mong babalaan. Ayon, di ba? Wala akong pananagutan sa inyo. Sino man sa inyo, brothers and sisters, wala po akong pananagutan. Kapag narinig po ninyo ang tinig ng Diyos, huwag na po kayong matigas ang ulo. Dapat sundin ninyo kung ano hinahatid sa inyo, kung ano yung inyong napapakinggan. Sapagkat babala po yan para sa atin, para sa inyo. Magpuri po kayo sa Diyos kapag naririnig ninyo ang katotohanan. Hindi yung magagalit tayo. Hindi yung sasabihin natin, tinatakot tayo. Yan po yung mga salita, pag-iisip po yan ng walang kinikilalang Diyos. Yung mga ganyang personalidad na nagsasabi pananakot, hindi po mananakot yan. Kaya nga sabi nga dito, bigyan mo ng babala, maging ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Dahil kapag hindi ko po sinabi yan, ako po ang mananagot sa Diyos. Di bali managot ako sa tao, sa sanlibutan, wag lang po sa Diyos. Sapagkat wala po akong ligtas pagdating sa Diyos. Sa tao, pwede pa akong maligtas pero sa Diyos. Kapag sinabing mamamatay ako, mamamatay ako. Hindi makapagliligtas sa akin ng sinuman. Ganyan po tayo. Pag dapat ganyan yung mindset natin. Mindset. Tuloy, pinapaliwanag ko po sa inyo para hindi naman sabihin ninyo na
Spiritual po yung pagpapaliwanag ko, hindi po ito mga pagpaliwanag ng sa sanlibutan. Kaya maaari siguro ang iba sa atin hindi makaunawa. Kasi makakaunawa lamang ng mga bagay spiritual yung nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Maliban na sumaiyo ang Espiritu ng Diyos, hindi mo maunawaan yung mga aral na ito na sinasabi ko sa inyo. Spiritual po ito, hindi po ito likha ng tao, hindi po ito tinuro sa akin ng tao. Ang nagtuturo po sa akin ito ay ang Espiritu na nagmumula sa Panginoon. Nandiyan po yan sa aklat ng Juan, chapter 14:26. Yan po yan. Tuloy natin. Sa 20. Kapag nagpakasama, ayan na, di ba doon sa Ebanghelyo natin, sa 20, ang sabi dito sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 3, 17 to the following. 21, nasa 21 na tayo. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya. Hallelujah. Di ba? Kahit tayo matuwid noon at nagpakasama tayo, ilalagay tayo sa panganib yung buhay natin. Mamamatay tayo. Sakala natin exempted tayo dyan. Wala exempted. Kahit ako na naghahatid ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, kung ako'y magpapakasama, kung ako'y manluloko, kung ako'y papatay ng tao, mamamatay po ako Kung ako'y maghuhusga sa ating kapwa, mamamatay po ako. Hindi po ako exempted dyan. Lahat tayo. Kaya nga, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalaan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Pag hindi mo siya pinalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at mawawala at wala kang pananagutan. Ayan po, di ba? Magbagong buhay po tayo. Hindi kung ano-ano yung nasa isip natin. Nagsasabi na ng katotohanan. Hindi po natin pwedeng sawayin ang nagsasabi ng katotohanan, sapagkat saan man tayo makarating, katotohanan ang mananaig, katotohanan ang maghahari, at kasama mo ang Diyos lagi kapag ikaw ay matuwid at nananangan sa katotohanan. So yan po ang paalala ko sa inyo, brothers and sisters, sa mga kapatid ko ngayon nawawala na ng pag-asa. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Bagkus, hanapin natin kung paano tayo magkakaroon ng pag-asa at kung nakanino ang buhay natin. Yan po ang hanapin natin kung tayo po ay nagnanais na magkamit ng buhay na walang hanggan at makamtan natin ang pangako ng Diyos na tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Huwag po nating tularan yung mga ninuno natin. Itakwil na po natin, itapon na po natin sa basurahan yung mga nakaugalian natin na mga sabi-sabi. Ayan po, palitan na natin ng bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. Ano ba yung bagong buhay na nakaugnay kay Kristo? Well, hanapin po natin yan. Dito lang po natin matatagpuan yan. At humingi tayo ng karunungan sa Diyos, ituturo po sa atin yan kung nasaan yan. Ako nga, nung bago ako, nag-uumpisa ako, sabi ko, hindi ko alam ano bang sasabihin ko dito, ano ba ipapahayag ko, paano ba ako magsasalita. At the time, nag-assume ako kasi may mga nag-o-offer na pre-pastoral daw ika. Ayan. Nung pipindutin ko na yung off na yun na nagsasabi na pre-pastoral at magiging mahusay kang mga ngaralika ng salita ng Diyos, ang sabi sa akin, kapag ginawa mo yan, hindi na natural or hindi na nagagaling or hindi naturo ni Kristo yung iyong iaaral. Sapagkat matututuhan mo yan sa kapwa-tao mo. Well, yung aral na yan, natutunan mo yan sa tao, hindi kay Kristo. Wala. Nung pipindutin ko na, hindi ko na tinuloy. Kasi nagsalita sa akin ng Espiritu Santo Na kung gagawin mo yan, hindi legit yung ipangangaral mo, turo ng tao. Tingnan yung nangyari kay Apostol San Pablo. Hindi siya tinuruan ng tao, ng kahit sino man. Ang Diyos ang nagturo sa kanya. Ganyan din pong nangyari sa akin.
Walang nagturo sa akin. Actually, nitong bago nga ako nakapagbakasyon nag-ano ako yung mga app na yan na sinasabi, trinay ko isang beses na nagpagawa ko ng sermon. Well, maganda naman sa unang tingin, ano mo talaga na maganda naman yung sinasabi. Pero alam mo, ang laging sinasabi sa akin ng banal na espiritu, turo ng tao yan. Isa pa, machine yan So hindi na ako pinabayaan ko na. Kasi sinasaway, binibigyan tayo ng babala ng Panginoon. Iba po kasi ang turo ng Panginoon, iba po yung turo na namana mo sa tao, ang itinuturo ng kapwa mo tao. Iba po yun. Iba yung natural. Halimbawa, parang tubig. Di ba, pagka ikay gumawa ng poso, natural, lalabas doon, bubumbahan mo yan bago lumabas yung tubig. Unlike yung bukal, yung nanggagaling doon sa bukid, kusang lumalabas yan Kahit wala kang gagawin doon, kusang lumalabas yan dahil yun yung natural na bukal. So yan din po yung pangangaral. Kailangan nagmumula sa puno. Kung sino po yung kung sino yung author. Hindi tayo gagawa dapat ng author na iba. Iisa lamang ang author natin, ang Panginoong Hesus, na siya nagtuturo sa atin. So yan lamang po, brothers and sisters, ang paalala ko po sa inyo. Sana po ay magpakatatag po tayo sa pamumuhay natin spiritual. Kung tayo po ay may pamumuhay na spiritual, magpakatatag po tayo dyan. Kung wala pa tayong pamumuhay spiritual, hanapin natin kung paano tayo mamumuhay spiritual, sapagkat yan po ang kailangan natin. So hanggang dyan na lamang po, brothers and sisters, hanggang sa muli, kung loloobin ng Panginoon na ako'y muling makapagbahagi ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, saan man kayo naroroon, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.